Pag-uusapan natin ngayon si Stephen Curry at si Kyle Kuzma ang pagbalik niya muli sa Lakers. Yan ang mga pag-uusapan natin sa video na ito. Ang performance ni Stephen Curry ay talagang mahusay para maituring siya sa mga all-time great dahil ang dynasty ng Splash Brother ay tapos na. Huwag na silang umasa na magcha-champion pa sila ngayon taon. Marahil ang mga bandwagon fans ay nagsilipatan na sa team na malalakas ngayon. Dapat na rin ba lumipat si Stephen Curry katulad ng ginawa ni LeBron James sa Cleveland? Or mananatili pa rin siya sa Golden State Warriors? Naitanong ni Mark Spears kay Stephen Curry sa interview ang mga bagay-bagay na epekto ng pagkawala ni Klay Thompson. Heto ang mga sinabi ni Steph Curry. Aminado siya na kung palagi na lang makikita sa nasa baba ang standing sa West, ay mahihirapan siya para manatili sa Golden State Warriors. Ganun pa man, ayaw niya naman isipin ito na ganun ang mangyayari. Dahil gusto niya manalo palagi at talagang mahirap ngayon ito gawin. Alam naman niya na merong mga young talent sa Golden State Warriors. Katulad nila Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at Jackson Davis. At meron naman mga bagong veteran player, DeAnthony Melton, Kyle Anderson at Buddy Hield. At panibago na naman itong adjustment para sa kanilang team para manalo. Hindi niya may paliwanag ang emotional nito dahil hindi niya pa rin loob maisip. Lalo na palagi pagpasok sa locker room dito sa Paris Olympics, naalala niya yung paligid at ingay sa Chase Center. Ito pa yun natanong kay Steph Curry. Posible kaya maging katulad siya sa Hall of Famer katulad nila Kobe Bryant at Dirk Nowitzki na nasa isang team sa buo nilang career. Ayon dito kay 2 times MVP, gusto niya maging habang buhay na sa Golden State Warriors. Dahil malaki na rin nagawa namin at pinagdaanan namin para sa team. Pero hindi talaga ito magiging madali. Kung lahat na lang nakatuon sa iyo ang pressure. At tingin niya, posible naman ito. Pwede naman sila maging competitive. At hindi naman ibig sabihin hindi sila palagi magkakampiyon at kailangan na nila ng pagbabago para maging malakas ngayon sa liga. Katulad na lang ng ibang malalakas na ngayon na bagong team dahil sa talagang priority niya ang manalo at madagdagan pa ang kampyonato. At yan ang sinabi ni Stephen Curry dito kay Mark Spears. Kung maalala nyo mga ka-NBA, pagkatapos ng 2015, 2017, 2018 kampyonato niya at nadagdagan pa ng isang tropeo noong 2022. Pero hindi maipagkakaila na malaki ang epekto ni Klay Thompson sa 4 na rings na mga ito at idadagdag mo pa dyan si Kevin Durant sa 2 nilang rings taong 2017 at 18. Isa si Stephen Curry na merong isang Finals MVP award. Ngayon, wala na si Klay. Umaasa ang Warriors sa isang potential kung kaya pa nitong bumuhat ng walang Klay Thompson at kung madadala niya sa 5 pangkampyonato niya. Pero seriously, nayangat ni Stephen Curry sa consistent winning at may tuturing na dynasty itong mga nakaraang taon. Ang franchise ay nakarating sa 5 sunod-sunod sa West Finals at nagkaroon ng 4 na championships. Si Stephen Curry lang ang MVP level sa Warriors ngayon. Kaya wag na silang umasa na makakakuha pa ng pang 5th title sa susunod na taon. Hindi naman namin sinasabi na mangungulilat sila. Pero ang katotohanan ay hindi na sila powerhouse team tulad ng dati. Si Curry ay nag-average ng 24.8 points at 6.4 assists per game sa lahat ng regular season. Dahil sa magiging pagbabago ng production ngayon ay medyo magiging mababa ang performance ngayon. Pero wag masyadong malungkot mga Dub fans. Maaaring sabihin na bless in disguise na rin mga ito para sa mga role player ng mga Golden State Warriors. Dahil wala namang pressure na maging kampiyon, meron naman sila opportunity na mag-prove sa kanilang mga sarili, madiscover, magkaroon ng playtime at gumanda ang kontrata sa future ng kanilang career. Ang mga role players ay masusubukan ng tibay ngayon. Pagkadating na season na ito, makikita natin kung sino-sino ang may kakayahan na may next level na performance at development. At isa pa, bukas naman ang trade proposal para makakuha ng star player at mabago pa ang tadhanang ng Warriors. Sabi nga nila ay bilog ang bola. Parang buhay lang yan minsan, ikaw ay nasa taas, minsan ay nasa ilalim naman. Ang susunod naman natin pag-uusapan dito naman sa Los Angeles Lakers. Ito nga si Kyle Kuzma. Dahil itong Washington Wizards ay gustong nang bitawan nito nung nakaraang dead trade line. Na team na mapupunta nito sana ang Dallas Mavericks kaso tumanggi itong makipag-trade. Sa start ng free agency, ang gusto sanang makuha ng Sacramento Kings ito si Kyle Kuzma. Pero ang nakuha naman ng Kings itong naman si DeMar DeRozan. Ang Lakers ulit ang tanging teams na kinokonek naman dito kay Kyle Kuzma. Ang Washington Wizards ang number 2 na worst team at sila naman ang nakakuha ng number 2 overall pick. Si Kuzma nag-average ito last season ng 22.2 points, 6.6 rebounds at 4.2 assists. Pag makuha ito si Kyle Kuzma sa Lakers at magkakaroon ulit ang reunite pagitan sa kanila LeBron James at Anthony Davis at makakadagdag ito sa kanilang mga shooters. Dapat ba ulit kunin ito ng Lakers si Kyle Kuzma? Pa ba ang pinapangarap nyo para sa Warriors? Pag-usapan natin yan sa comment section. Isulat lang ang reaction sa baba. Like and share this video na rin at huwag kakalimutan mag-subscribe.